during this time na ginagawa mo to, what was going through your mind? Hindi ka ba natakot? Wala eh. Nawala ata ako sa landas, kuya. Hindi na rin ako pumapasok nun. Kailangan ko na lang ng pera. Kailangan ko tong ipunin para makapagbayad ako ng tuition. Kumusta ug maayong adlaw kabayan? Welcome back to the Pinoy Expat. My name is Icon and I am your host. Dito sa Pinoy Expat, pag-uusapan natin ang iba't ibang aspeto ng buhay ng Pilipino sa ibang bansa. Ngayong araw kasama natin si Ana, isang international student dito sa Australia na ginawa ang mga bagay na hindi niya inaakalang kaya niyang gawin para lang masustentuhan ang buhay niya dito. Samahan niyo ako at pakinggan natin ang kanyang kwento. Hello Ana, kumusta? Mabuti naman, Kuya Icon. Gaano ka nakatagal dito sa Australia? 1 year and 7 months, I guess. Oh, Yeah. so medyo hindi na fresh pero hindi pa din ganun katagal. Opo. And how is Australia treating you so far? Una, okay po. Hanggang sa nagkaroon ng gano'n naman talaga pag international student, nagkakaproblema. And ngayon po, striving. Striving and surviving. Striving and surviving, yun po yung word. Tell us a little about yourself. Yung age mo, saan ka sa Pilipinas. I'm Anna, 26 years old. I was a respiratory therapist back in the Philippines. Para po siyang pulmonary nurse. Nag-work po ako almost 2 to 3 years, private and public, during COVID times. I have 2 older brothers. Ako po yung youngest. Now, what was the reason bakit pumunta ka dito sa Australia as an international student? To be honest lang po, halos kasi sa iba is to find a better opportunity. Well, gusto ko din naman po yun. History ko po, before pa ako pumunta ng Australia is I was mistress po. Hindi naman po siya sa mistress kasi alam na po nung family nung girl, hiwalay na po sila. Hindi nga lang po kayang mag-divorce. Yun talaga po yung nag-push sa akin na pumunta dito. Hanggang sa na lang din po yung ulo ko na kailangan ko na po magbago. Kasi pati family ko na po, awang-awa na sa akin. Hindi naman po dapat sa akin sila naawa. Kaso yung estado ko lang po kasi nung time na yon, hindi ko na po alam yung gagawin ko. Na in love po ako, first boyfriend ko po, first lahat po. So, nabulag po ako sa love. May na-meet ako sa social media. Sabi niya po sa akin na, oy, bati ka na lang pumunta dito. Parehas naman tayong broken-hearted. Why not? Pumunta ka na lang dito. Start natin lahat. Isa siya sa dahilan kung bakit nandito ako sa Australia. Kasi kung hindi niya pinush sa akin yung Australia, wala po ako dito. So, okay, let me just get this straight. One of the reasons kaya ka pumunta dito, apart from, having a better life, is kasi naging mistress ka sa Opo. Philippines and gusto mong takasan yung past na yon. Hindi po siya tinatakasan eh. Ang reason ko po talaga is kasi yung guy po, hindi na din siya mapigil. At the same time, alam niya yung address ko, alam niya lahat. Gusto niya pa rin magkaroon kami ng communication. One thing na napaisip ako noon na kung hindi, ako yung aalis, baka mas okay na. Kasi may umaasaw sa kanya din na yung wife niya. Wife kasi wala pa namang divorce. Pero hiwalay na sila. Wala pa naman silang anak. Magulo. So yun sabi nung guy, gusto niya pa rin na i-push. Ako naman, iniisip ko yung family ko. Hindi na healthy. Hindi na okay sila mama. At the same time, ako, hindi ko na rin alam kung anong gagawin ko. So, kung mawala ako, pumunta ako dito. So, starting over, parang ganun yung peg. Now, you said na meron kang nakilala sa social media who basically encourage you na pumunta dito. Ano yung mga preparations na ginawa mo or sabi niya na preparations na kailangan mong gawin bago ka pumunta dito? Kaibigan ko po siya. So, yung agent niya po, yun yung binigay niya din sa akin. Kasi yun din po yung reason na po nakapunta siya dito. Hindi na ako nag-background check. Ang talagang priority ko lang po noon is makapunta dito as fast as I can. Ang alam ko pa po noon is sobrang tagal po ng process. So, natagalan lang po ako ng isa't kalahating buwan. And yung waiting po is parang 2 days. Nakuha ko na po yung visa. So, ang hindi na po ako nakapag-prepare. So, sa madaling sabi, you were in a bit of a rush. Yes. Oo, kaya hindi ka nakapag-prepare. Hindi po. When you first reached out to me, ang sabi mo, meron kang gustong ikwento. Pero at the same time, you want to remain anonymous. Why do you want to be anonymous? May part po kasi ako nagawa na hindi po ako proud. And ayoko po na makilala ako ng mama ko and ng family ko.
Kasi nahihiya ako. Ano kasi kuya, kasi hindi ko alam kung may ibang student din na nagawa. Sorry. That's okay. You're okay. Ito, issue. Okay. Sorry kuya. Naiiyak kasi ako kuya kasi hindi ito alam ng family ko na dito ko kinuha yung some money para i-support sila. At the same time, dito ko kinuha yung ibang pang-tuition ko. So meron kang nagawa na hindi ka proud at ayaw mong malaman ng mama mo. Yung ginawa mo na yun ba, was it really hard for you to do? Yes po. Ako po kasi yung tao na people pleaser. So yes po, kasi every time po na nagagawa ko to, naiisip ko yung ibang tao, may kasama siyang ganito. So it means ginagamit niya to for pera. Ganun po. Marami na rin mga international students na umuwi na ng Pilipinas dahil na rin sa rising cost of living dito sa Australia, yung inflation, yung housing crisis. How about you? Bakit hindi mo naisip na lang na umuwi na lang ng Pilipinas rather than do this? Ilalaban ko po Australia. Kahit na siguro po, makakuha na ako, alam mo yun, ng judgment, wala akong pake. Kasi hindi naman sila yung dahilan ba't ako nandito. So sabi mo may mga nagawa ka na hindi ka proud. Can you tell us about this? May sinubukan akong site na hindi dapat. And itong site na to is makakamit ka ng iba't ibang klase ng tao. Babayaran ka nila para lumabas kayo, to date, or watch a movie. Yung ginagawa ng magshota, pero hindi naman kayo. So it's like dating for money, parang ganon. Opo. Pero ang name po ng site is Now, what made you decide na gawin ito? kasi kawalan po ng pera, of course. And nagka-idea po ako. So, yung friend ko po kasi yun po nag-introduce sa akin itong site. And sabi niya, nagawa din niya. So, it depends talaga sa tao, kuya, kung makakayanan nila. So, yun, nagawa ko siya kasi kailangan ko ng pera and kailangan ko makapagpadala and makapagbayad ng tuition fee. Now, how did you come to the conclusion na, okay, ito ang gagawin ko? Ano yung thought process mo before, making that decision? Ano yung tumatakbo sa isip mo at that time? Hindi ko rin alam, kuya eh. Hanggang ngayon, hindi ko rin alam talaga yung reason. Hindi ko alam kung anong nag-push sa akin. Ang nasa isip ko minsan, siguro kasi wala akong kalinga ng father. Tapos wala na din ako makapitan. Breadwinner, and nag-iisa ako sa Australia. May friend ako, kuya. Pero, syempre may kanya-kanya naman tayong buhay. Hindi ka naman naasa kahit kanino dito. Yun yung mali kasi pag wala kang preparation. Kaya yun, kuya, nagawa ko siya. Reason, hindi ko alam. Pero siguro yun yung isa sa mga dahilan kung ba't ko siya nagawa. So, talagang you were pushed to the edge. Yeah, I was pushed to the edge kasi wala na kuya. Wala akong wala Si mama ko, yun nga, siya yung dahilan kung ba't ako nandito. Yung pension ng pension niya, nagamit ko papunta dito. And ang dahilan kung ba't ako nandito kasi gusto ko sila tulungan. So, paano ko sila tutulungan kung wala akong pera? So, yun na. Madami naman talaga, kuya. Madami kang pwedeng gawin para makapagkita ka. Pero itong site na to kasi sobrang bilis ng pera. Lalabas ka lang, kakain ka lang. 300, papasok na agad sa account mo. 350 minsan. Pag sobrang, sobrang yaman pa nung kasama mo, baka bigyan ka pa ng 500 to 1,000. During this time na ginagawa mo to, hindi ka ba natakot? Wala nawala ata ako sa landas, kuya. Hindi na rin ako pumapasok nun. Kailangan ko na lang ng pera. Kailangan ko tong ipunin para makapagbayad ako ng tuition. So,
Wala kuya, wala. Kasi walang nakakaalam. Yun yung masakit. Kasi sarili mo lang yung kinakausap mo at that time. Tapos hindi na rin pumapasok sa isip ko na mali ang ginagawa mo. So kuya, wala nagsabi, wala. Pati sarili ko nawala sa landas nung time na yun. So no one else knows, as in ikaw lang talaga and now me. Ikaw kuya. Oo. Ayun yung mga viewers. Do you think there will ever come a time na sasabihin mo sa mama mo or sa kapatid mo or your family or friends? Siguro kuya. Pero ngayon, hanggang di ko pa nagagawa yung plano ko sa kanila. Selfish na kung selfish. Kasi para sa kanila naman, ayoko na isipin ni mama na uwi ka na lang. Kasi ayoko, kahit na sabihin natin ganito, ganyan. Hindi pa pwede. Hindi pa muna pwede. Kung may nakakilala sa akin dyan, sana wag mo na sabihin. Kasi ayoko muna. Ayoko na sabihin ni mama na parang yung mga plano niya sa akin, ayoko na masad siya. What do you think your parents or your family will say kapag nalaman nila na ito yung ginawa mo just to survive, just to send them money, just to support them? Siguro maawa sila. And magagalit, syempre. Kasi wala namang nagsabi wala namang nagano sa akin na gawin mo yan. So yun, ayoko na makita sila naawa sa akin. Kasi hindi ko alam, napaka-strong ko na siguro ngayon. And what will you say to them in response kung sakali? Wow, hindi ako ready dyan na. Response? Wala. Naging speechless ako kasi nagawa ko na eh. Siguro sorry kasi hindi nyo alam kung saan galing yung pera. Eh, natulungan naman tayo nito. Yun nga lang sa maling paraan na nakagamit ako ng tao. And are you still doing this now? No po. What made you stop? Kasi yung one guy, yung pinaka magara magbigay sa akin, bigla akong tinanong, gusto mo na ba nang may mangyari sa atin? And babayaran ko yung buong tuition fee mo. Actually, sinabi pa nga niya, bayaran ko buong tuition fee mo hanggang makauwi ka. Sabi niya sa akin, kuya, para lang, ang word niya nun is, para matry kita. Parang ganun. Tumigil ako nun. Nag-sorry na ako sa kanya. Kasi nagalit siya sa akin na, ginamit mo lang pala ako, ganito, ganyan. Nag-stop ako nun, kuya. Tapos, sobrang thankful ako nun kay God kasi nilighten niya yung mind ko. Parang may nagsabi sa akin na, cue mo na yan. Kahit na sabihin mo matanda siya, kung, alam mo yun, mali, feeling mo mali na yung ginagawa. Doon ko nalaman na mali na pala yung ginagawa ko. So, hindi ko alam kung ba't dumating sa point na gano'n para lang ma-realize ko na mali yung ginagawa ko. Doon na yung cue ko na kailangan mo na mag-stop kasi pag hindi mo yan tinigil, tuloy-tuloy na yan. Siguro yung papa ko or si God na ina-enlighten ako eh. So doon na yung cue ko, nag-stop na ako na maggawa ng ganun. So hanggang ngayon hindi ko na siya ginagawa. And how long ago was this? Kailan ba? Last year, ano lang yan kuya eh. Last year lang to eh. August to November. Ganun. Mga first week of November, wala na talaga. Would you say that this was your lowest point here in Australia? In Australia, yes. Kasi that time din, after ata yun nangyari, hindi alam ng kaibigan ko, kuya. Pero bigla din siya umalis. Na nagkaroon kami ng misunderstanding, naliwalay kami. So andun na, bumagsak lahat. Okay. Akala ko yun na eh. Pero kuya, ang dami pa akong problema na sumunod. Na-cancel yung COE ko. So nagkasunod-sunod talaga. Opo, hindi ko rin alam. Siguro nakarma na ako, ganun. Kung uulitin lahat mula yung pagdating mo dito more than 1.5 years ago, ano ang iibahin mo? Anong babaguhin mo sa lahat ng ginawa mo? Siguro wala. Preparation siguro, oo. Pero yun lang. Kasi kahit sabihin mo naman na kailangan mo maging ready, ganyan, may reason eh kung bakit nangyayari tong mga to. And swerte ko nga lang sa akin nangyari. You said may reasons kung bakit nangyari itong mga to.
the sequence of events. What do you think was the reason para sa iyo? Ano sa tingin mo ang reason ng universe bakit binigay itong trial na to sa iyo? Para maging ready ako. Kasi hindi porket nakatry na ako ng sobrang ganitong kagrabe para sa akin. Meron pang darating na mas talagang titibayan yung loob ko. So, feeling ko preparation pa to. Hindi pa to yun. Yung ito Ana, ito na yun na. Meron pa. So, preparation to. Papunta pa lang tayo Papunta pa lang tayo sa exciting part. Okay. So, what are you doing now? Ano ang trabaho mo ngayon dito and anong ginagawa mo? Kuya? Excited ako dito sa part na to kasi proud ako. Okay, sige. I'm a sleep consultant now, o CPAP consultant. So, more of a business siya dito sa Highlands. On training ako, parang probationary, hanggang sa makapag-design yung boss ko. So, after all those trials, finally meron ka ng stable na job. Kuya. Stable na job and very, very mabait na boss. Sobrang bait niya, kuya. Wala. Yun lang masasabi ko. Masaya ako ngayon. Masaya ako sa nangyayari ngayon. Now, what about your student visa? Paano yung schooling mo? Yung kuya, yung schooling ko ngayon, bali bagong school ako ngayon. Kasi yung nangyari dun sa una, kahit anong email ko sa kanila, ayaw kasi i-cancel yung yung COE ko. So, nakapag-decide na ako kasi nakatanggap na ako ng letter So, ang ginawa ko, naghanap na ako. So, after ako nakahanap ng COE, hindi naman ako bastos ko. In-email ko ulit yung school na dati kong school. Sabi ko, in-explain ko yung nangyari na matagal na ako nagka-cancel ng COE kasi hindi ko na mabayaran yung tuition fee ko. So, hindi na rin ako mapasok. So, anong reason nun? So, yun. Hanggang ngayon, inaayos namin. Feeling ko maayos siya soon, hopefully. So, ngayon, kuya, ang bait ng agent ko ngayon, ayoko magsalita ng patapos. Pero tinulungan niya ako ma-defer yung intake ko. So, ngayon, pwede ako mag-work. And sa August yung next na intake. Hanggang sa makapag-decide ako. Pero nakapagbayad na ako ng initial tuition fee. And what about your student visa? May extend ba siya? Or kasi you've been here for more than a year and a half. And usually yung mga student visas, they last for a period of 2 to 3 years. Apa. So, paano yung student visa mo? Student visa ko mag-end ng September. So, yun nga sabi ko kanina, kuya, nagpa-defer ako kasi yung employer ko kasi, kuya, sinabi niya sa akin na we're willing to sponsor you if you could move here for 3 months, let's see. And after that, we'll let you know. Yung agent ko, ang nasabi sa akin is after July, malalaman mo yung result ng sa employer mo kung i-sponsoran ka ba o hindi. So after that, pag nalaman mo yung decision, either mag-extend ka ng visa or magpa-sponsor ka na. So, from Sydney, now you move here in Baural para hopefully ma-sponsoran ng employer mo. Try, lang tayo kuya, go lang ng go. Okay. Kasi hindi mo naman alam Hindi wala kahit naman sabihin sa'yo, punta ka dito, may sponsoran kita. Pag hindi pa naman natapos, wala pa naman. Okay, so wag natin i-jinx. Oo, wag natin jinx. So baka nga ito na nga yung sinasabi mong papunta tayo sa exciting part. Baka ito na yung exciting part Natin para alam. sa'yo. So sa likod ng litong lahat na nangyari sa'yo over the past year and a half, meron pa rin talagang good news. Meron pa rin, kuya. Ano sa tingin mo yung pinakamalaking lesson para sa'yo after going through all of these things? Na magtiwala ka lang sa kanya. Yun. Tiwala lang, kuya. Tiwala lang kay God na kahit may mawala man, may dumating man, may bago man, mapunta ka man sa panganib. Tiwala ka lang kasi may always may nakagabay sa'yo. Hindi naman lagi Hindi naman lagi ka sa panganib Meron at meron pa rin. One time na naalala ko pumunta ako ng Kakatu Island, mag-isa ako. And then meron ako nadaanan na view na walang tao. And then napaupo ako. Tapos umiyak ako, nagte-thank you ako. Kasi doon na rin nag-start ako na nagwo-work na dito. At the same time, may work ako doon for night shift. So, umaga ata noon nag-ikot-ikot ako. So, nakapunta akong Kakatu Island. Umiyak ako, nag-thank you ako sa kanya. Kasi until then, hindi na ako pupunta ng simbahan. Pero nagpe-pray ako. Sabi ko nga, nagte-thank you ako na grabe ka, na grabe yung ginawa mo sa akin. Tapos noon, kina-question ko siya, ang unfair mo, ganun. Hindi pala dapat na
ibigay mo lang sa kanya kasi siya din lang naman nakakaalam kung saan ka papunta. Yun. Was there ever a time na nawalan ka ng pag-asa or yun na yun, yung mga ginawa mo na yun na yung time na nawalan ka na ng pag-asa? Yung ang ano kasi kuya, ang stress or depression, di yan ng isang buwan or isang araw. Tumagal siya ng ilang buwan. Siguro nag-stop lang siya nung may light na feeling ko hulog ng langit yung boss ko. Hindi ko pa alam pero sana. Kasi parang siya yung naging light. Nung pagkatanggap ko nung interview niya, yung interview sa phone pa lang yun why not come here in Bowral para ma-interview ka namin. Yun pa lang, parang doon, yun hindi ko makakalimutan na iyak ako ng iyak noon, few nights, hanggang sa natanggap ko yung call niya. So feeling ko yun. Tapos, after that, tinawagan ko na si mama. Hindi ko pa sinasabi ko lang, nagsusorry ako sa mga times na hindi ko sila tinatawagan kasi hiyang-hiya ako sa sarili ko pero hindi nila alam. Na hiyang-hiya ako kasi hindi ako makapagpadala. So yun kuya, yun yung ko, na feeling ko, nagkaroon naman ng ilaw. Sana tuloy-tuloy na. Kumbaga, there really is light at the end of the tunnel. Meron. Antay-antay lang. Ngayon, binahagi mo sa publiko yung kwento mo. Mhm. Ano sa tingin mo ang sasabihin nila at ano ang may sasagot mo? Ngayon, wala na akong pake. Bahala kayo dyan, char. Huwag nyo gagawin yun yung sites. Sinasabi ko sa inyo, tug ko kayo. Kasi ang hirap, huwag nyo gagawin. Wala, at the same, hindi ako, ba't ako magsusorry? Kasi kuya, nung lumipat ako dito sa Highlands, after ng mga nangyari sa akin, nabawasan ng onti yung pagiging people pleaser ko. So ngayon, wala na akong pakisay. Bahala kayo. Kanya-kanya tayo diskarte. Ako, nagkaroon ako ng diskarte, nagkamali lang. So, sabi ko nga, lagi may progress and lesson learned. Ano naman ako, may lesson at may lesson. Oo. Yan, bahala kayo dyan. Well, thank you so much, Ana. Thank you for sharing your story. Opo. Thank you for trusting me Okay. to share your story. Mhm. And thank you for giving us hope and inspiring us na talagang may light at the end of the tunnel. Magtiwala ka lang. Salamat kuya. Kasi sabi ko nga, gusto ko talaga malaman ng ibang student na, ay, ang ganda ng Maidi, ganito, ganyan. Hindi lahat maganda. Hindi na talaga. Sa likod Akala ng nyo ngiti at May ng mga, ganda. may mga bagay lang talaga na hindi na dapat nyo malaman. So, yun. Ano lang, prepare. Hindi ko naman sinasabi na huwag kayo pumunta dito. Kanya-kanya tayo ng diskarte, sabi ko. Kanya-kanyang depende yan sa kung anong kapalaran nyo. So, tiwala lang kayo and so, huwag nyo kayo judge. Pero at the same time, bahala kayo. Thank you, kuya. Salamat. Thank you once again, Ana. Thank you. Thank you po. Guys, so yun po yung kwento ni Ana. Thank you so much for watching. Thank you for staying with us and listening to her story. Like we all heard, there really is light at the end of the tunnel. Tiwala lang. Thank you guys for watching. Make sure to follow us on YouTube, and Facebook. My name is Icon, and you're watching The Pinoy Expat. See ya!